Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 3 patay sa pananalasa ng Bagyong Nina sa lalawigan ng Quezon. Mga lumikas na residente dahil sa bagyo, nakauwi na sa kani-kanilang mga tahanan. Mahigit 12 pasahero stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa habang nasa mahigit 70,000 pamilya naman mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas Region naman ang inilikas dahil sa Bagyong Nina. 2 barko lumubog sa Batangas dahil sa bagyo. Iba pang maritime incidents na itala sa Puerto Galera. Lagay ng panahon, inaasahang bubuti na matapos mag-landfall ng 8 beses ang Bagyong Nina sa iba't ibang lugar sa bansa. Mga nabibiktima ng paputok umabot na sa 48 ilang araw bago sumapit ang pagpapalit ng taon ayon sa Department of Health. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga naaksidenteng motorcycle rider sa Giginto, Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle accident sa barangay Panginay, Giginto, Bulacan noong Sabado ng gabi. Bumangga ang sinasakayang motorsiklo ng driver na kinilalang si Richie Camacho, 35 years old, sa nakaparadang tricycle sa lugar. Nagtamo ang biktima ng hiwa sa noo at pisngi, gasgas sa kaliwang tuhod at kanang kamay. Agad naman itong nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid, ay dinala na ito ng UNTV News and Rescue Team sa Bulacan Medical Center. Nagpasalamat naman ang may bahay ng biktima sa tulong na ibinigay sa kanyang asawa. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Camarines Sur matapos salantain ng Bagyong Nina. Ayon sa pamahalang panlalawigan, kailangan na nilang magamit ang calamity fund ng probinsya dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo. Matatandaang sa Camarines Sur, naglandfall sa pangalawang beses ang bagyo matapos itong dumaan sa Bato, Catanduanes kahapon. Maraming struktura ang nawasak at may mga poste at punong kahoy ding nabuwal. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot sa mahigit 20,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo mula sa 22 munisipalidad ng Camarines Sur. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng relief operation sa mga otoridad sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Samantala, 3 ang napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Nina sa lalawigan naman ng Quezon. Maraming lugar din ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa mga nabuwal na mga poste at mga puno bunsod ng malakas na hanging dala ng bagyo. Ito ang balita ni Jafet Cablaida. Matapos manalasa ang Bagyong Nina, tumambad ang lawak na iniwan nitong pinsala sa lalawigan ng Quezon. Maraming puno at poste ng kuryente ang nabuwal at lubog sa baha ang maraming pananim at palayan. Sa impormasyon mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 3 ang napaulat na nasawi dahil sa bagyo. Isa ang nakuryente na kinilalang si Christopher Sanchez, habang ang 2 ay nabagsakan naman ng puno at nilipad na bahay habang lumilikas sa Mulanay, Quezon. 4,400 pamilya naman o katumbas ng 19,000 at 500 individual ang nagsilikas noong kasagsagan ng bagyo, ngunit ngayon ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Higit na naapektuhan ng bagyo ang Southern Quezon, kabilang dito ang bayan ng San Andres, Mulanay, Catanawan at San Narciso. Ayon sa PDRRMO, posibleng matagalan pa bago maibalik ang supply ng kuryente sa mga nabanggit na lugar. They have 1,500 partially and totally damaged houses. Walang kuryente at walang tubig. Sa ngayon ay nagpadala na rin sila ng relief goods sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Patuloy nang hinahanap ng Philippine Coast Guard ang 8 sa mga crew ng MV Starlight Atlantic na lumubog sa karagatan ng Batangas dahil sa pananalasa ng Bagyong Nina. Isa pang barko ang lumubog din sa Batangas habang 9 na iba pang sasakyang pandagat ang sumadsad naman sa Puerto Galera. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Rosalie Coz live. Yes, Rosalie.
Magandang gabi, Angela. Ongoing ang search and rescue operations ng mga otoridad sa mga nawawalang crew ng MV Starlight Atlantic na lumubog sa Mabini, Maricaban, Batangas. Sa huling ulat ng PCG ay nailigtas ang 14 na crew samantalang ongoing ang search and rescue operations sa 8 iba pa. Dahil sa lakas ng bagyong Nina sa inisyal na tala ng PCG, 9 na sea vessels ang sumadsad. Kabilang narito ang tanker Obama na sumadsad sa Marinduque. Ayon kay PCG Officer in Charge Commodore Joel Garcia, nagpadala na ang PCG ng vessels at mga tauhan na tutulong sa pagresponde sa naturang insidente at wala namang ulat na tumagas na langis dahil dito. 7 sea vessels naman ang sumadsad sa San Antonio, Puerto Galera at 1 Roro sa San Miguel, Batangas. 2 naman ang lumubog na barko sa probinsya ng Batangas, kabilang narito ang MBCA San Miguel 12 sa Lobo, Batangas at ang MV Starlight Atlantic nga sa Mabini, Maricaban, Batangas. Vessel naman ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang ipinadala para sa search and rescue operations. Ang BRP Pampanga ng PCG at Monitoring and Control Surveillance ng BFAR. Dispatcha na po tayo ng 2 Coast Guard vessel at 2 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel upang mag-conduct ng search and rescue operation sa lumubog na barko MV Starlight Atlantic dito po banda sa Mabini at Maricaban, Batangas. Samantala, bahagyang lumubog naman ang PPA barge sa Virac Port, Catanduanes. Angela, nilift na ng PCG ang suspension sa paglalayag ng mga sea vessels sa Allen at Matnog Port, samantalang nananatili namang nasa 5,600 ang stranded na mga pasaero sa mga oras na ito. Yan muna ang latest live mula dito sa PCG. Balik sa inyo dyan sa studio. Rosalie, tanong ko lang, yung search and rescue operations ba dyan ay patuloy kahit na patuloy ding sumasama ang lagay ng panahon? Angela, ayon sa PCG, nagpadala sila ng vessel at mga tauhan para tulungan ang lokal na pamahalaan sa Batangas na sagipin yung 8 iba pang nawawalang crew. At ongoing pa rin ang kanilang search and rescue operations hanggang sa mga oras na ito na medyo bumubuti-buti na rin naman ang lagay ng panahon. Rosalie, gusto ko lang din malaman kung na-inform na ba itong mga kaanak ng mga nakasakay sa mga lumubog na barko? Sa atin kasi sa media, hindi pa nire-release ang mga pangalan. Marahil ay dahil nga inaalam pa ng mga otoridad kung sino itong mga 8 crew na missing ng MV Starlight Atlantic na lumubog kanina sa Batangas. Alright, maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos. Live na nagulat mula sa PCG Manila. Libo-libong pasahero naman sa Ninoy Aquino International Airport ang hindi nakabiyahe ngayong araw matapos makansela ang daan-daang flights dahil sa masamang panahon. Karamihan sa mga pasahero, dismayado sa umunay kawalan ng abiso ng airline companies ukol sa cancelled at retimed flights. Ito ang balita ni Joanan. Umabot sa mahigit 400 biyahe ng domestic at international flights ang nakansela at naantala ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Nina sa bansa. Sa ulat ng Manila International Airport Authority, mahigit 80,000 mga pasahero ang hindi nakabiyahe sa nakatakdang schedule kaya siksikan ang mga ito sa mga terminal. Ang ibang pasahero dismayado dahil hindi umano sila inabisuhan ng airline companies na cancelled o retimed ang kanilang mga flight. Una nang inatasan ng Manila International Airport Authority ang mga pamunuan ng airlines na abisuhan ng maaga ang kanilang pasahero kung may kanselasyon ng biyahe. But we can do nothing, right? So we didn't expect it. Nakakadismaya. Sana may sila, mahabang kapagis. Understand naman yung situation kasi wala namang may gusto niyan. Ang problema lang yung connecting. So pagdating ng KL, doon pa lang kami maghahanap ng connecting flight. Bukas pa inaasahang babalik sa normalang operasyon ng NAIA, bagaman may iilang eroplano ng pinayagang makabiyahe ang MIAA at Civil Aviation Authority of the Philippines. Paalala naman ng MIAA sa mga pasahero, before coming to the airport, to check the websites of the airlines, or call the airlines or call their travel agency. They may call us also to be guided that if the flights are coming
or not. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Umabot sa mahigit 77,000 pamilya ang inilikas sa Bicol at Mimaropa regions na pangunahing naapektuhan ng bagyong Nina. Nasa 12,000 pasahero naman ang na-stranded sa mga pantalan matapos ipagbawal ang paglalayag ng mga barko dahil sa malakas na hangin at alon. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nasa 77,560 na pamilya ang isinailalim sa preemptive evacuation dahil sa banta ng pananalasa ng bagyong Nina batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa 17,277 o 72,869 na individual ang apektado ng bagyo sa mahigit 200,000 barangay sa Mimaropa at Region 5, pati na sa Calabarzon at Eastern Visayas. 12,019 na pasahero naman ang stranded sa mga pantalan, pati na ang nasa 1,047 rolling cargos, 43 vessels at 6 motor bangkas sa Southern Tagalog, Bicol, Central, Eastern at Western Visayas. Habang nasa 86 na flights ang kinansela dahil sa masamang panahon. Kabibigay lang ng report sa atin ng Philippine Coast Guard, medyo gumanda-ganda na po ang panahon dyan sa may Bicol area at sa may Samar. Kaya po open na ang ating mga ports, makakauwi na po ang ating mga kababayan na na-stranded sa mga pantalan. May mga lugar ding nagkaproblema sa supply ng kuryente at komunikasyon sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Ito po ay talagang pinatay muna ang supply ng kuryente ng ating National Grid Corporation of the Philippines para po bilang precautionary measure dahil inaasahan natin na may malakas na hangin dala ang bagyo. May naitala ring minor landslides sa Catanduanes at pagbaha sa Camarines Sur. Maraming bahay din ang nasira matapos na mabagsakan ng mga nabuwal na puno. Sa ngayon ay naghahanda na ang pamahalaan ng emergency shelter assistance para sa mga biktima ng bagyo. So far, wala pa tayo natatanggap na balita on casualties. Magkakaroon din ng rapid damage assessment and needs analysis ang Office of the Civil Defense sa Bicol Region upang matukoy ang lawak ng pinsala ng bagyong Nina. May ipinatutupad na rin na contingency plan ng NDRRMC para tulungan ang ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. Ito po yung tinatawag nating Oplan Typhoon Nina. Ito po ay ang paggamit ng mga assets, land, air, and sea assets natin para masiguro na magkakaroon tayo ng mga paraan para mabigyan ng karagdagang tulong ang ating mga kababayan. At kahit palabas na ng bansa ang bagyo, naka-red alert pa rin ang NDRRMC Operation Center. Samantala, biniberipika pa rin ng NDRRMC ang napaulat na may mga military detachments sa Catanduanes ang nasira dahil sa pananalasa ng bagyong Nina. We are contacting the Southern Luzon Command para ma-verify natin yung impormasyon na natanggap. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Susunod sa ito ang balita. Halos 80,000 mga pasahero naapektuhan ng flight cancellation ayon sa Manila International Airport Authority. Mga nabibiktima ng paputok umabot na sa 48 ilang araw bago sumapit ang pagpapalit ng taon ayon sa Department of Health. Nakalabas na ng landmass ng bansa ang bagyong Nina matapos itong maglandfall ng 8 beses sa iba't ibang lugar sa bansa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilay na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano pang magiging epekto nitong bagyong ito ngayong nakalabas na ng bansa? Magandang gabi, Tonren. Sa ating mga kasambahay, nasa West Philippines na nga itong bagyong si Nina. At kanina nga alas 4 ng madaling araw o hapon, ito yung nabitaan ng Pag-asa sa layong 75 km sa may southwest ng Subic sa Olongapo. Naglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 120 km per hour. Pagbugso ay abot sa 180 kph. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 km kada oras. Ayon sa Pag-asa, nakataas pa naman ngayon ang signal number 2 sa may area po ng Lubang Island, yung
western point na portion ng Batangas. Yan sa mga lugar na yan ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Kasama na rin yung mga lugar na nakataas ang signal number 1 dyan sa may area ng Southern Zambales, yung Bataan, yung area na nalabing bahagi ng Batangas, Cavite, and then yung ilang parts sa northern portion ng Occidental at Oriental Mindoro. 8 beses nga ito ni Reggie na naglandfall o tumama itong sentro ng bagyong si Nina. Unang-una dito sa may area ng San Andres, dyan sa may area ng Catanduanes, at sumunod sa may area ng Camarines Sur, at dito sa may area ng Quezon, and then dito sa Marinduque, at dito sa pagitan ng Mindoro, at dito sa may area ng Batangas, particular dyan sa may area ng Verde Island, yung Tejeros, dito sa may Tingloy Island, Kalatagan ng Batangas, at yung pinakahuli dito sa may area ng Lubang Island. Yung pag sinasabi naglandfall, ito po yung pinakasentro o mata ng bagyong si Nina. 8 beses po na naglandfall o tumama dito sa mga isla na dinaanan po dito sa ating bansa. At ayon sa Pag-asa, kung titingnan natin yung satellite natin, makikita natin na may mga pag-uulap pa rin na dala itong bagyong si Nina at nakakaapekto sa ilang bahagi ng western section ng ating bansa o ng Luzon, particular dito sa may area ng Mimaropa. Pero ayon sa Pag-asa, Atty. Reggie, kung titingnan natin yung track ng Pag-asa, makikita natin na ito ay by Wednesday, ito ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility, at tomorrow ay magkakaroon tayo ng improvement na sa lagay ng ating panahon, Atty. Reggie. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, nananatiling nakaalerto ang Calabarzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kahit humina na ang bagyong Nina. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nakataas pa rin ang red alert status sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang Region 4A o Calabarzon. Ito'y kahit inalis na ng Pag-asa ang babala ng bagyo sa Quezon, Laguna at ilang bahagi ng Batangas Province kasunod ng paghina ng bagyong Nina. Ayon kay Director Vicente Tumasar, layunin nitong makatiyak na hindi na madaragdagan pa ang bilang ng nasawi sa Quezon matapos madaganan ng puno at makuryente sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyo. Posibleng magkaroon tayo ng flash flood, no, pag tuloy-tuloy ang pag-ulan, landslide doon sa mga lugar na na-identified natin. Kaya patuloy na nag-a-appeal tayo sa ating kababayan na magbantay lang sa kanilang mga paligid, no, at wag mo nang ibababa yung paghahanda nila. Umabot naman sa mahigit 11,000 mga individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa buong rehiyon. Pinakamarami sa Quezon na may 2,000 pamilya, sumunod ang Batangas na may 300 pamilyang nanunuluyan sa mga paaralan. Ang mga inilikas ay pawang nakatira sa mga landslide at flood-prone areas sa rehiyon. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Sinimulan na ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang assessment sa lawak ng iniwang pinsala ng bagyong Nina. Mula sa Batangas Port, ito ang balita ni Vincent Octavio live. Vincent, kamusta? Yes, Atty. Reg, patuloy na hanggang ngayon ang itinatagawang assessment ng PDRMC sa lawak ng pinsala na iniwan ng bagyong Nina matapos 3 beses itong maglandfall dito sa Batangas. Una, naglandfall ang bagyong sa Isla Verde ng Batangas City, matapos ito ay sa Tingloy at sa Kalatagan naman. Ayon sa PDRMC, pinaka-naapektuhan ng Batangas City kung saan mahigit 700 residente ang inilikas sa mga evacuation center. Sa buong Batangas, nasa 2,874 ang isinilalim sa preventive evacuation mula sa 10 bayan. Unti-unti na rin nagsisusiyan ng mga ilang residente sa kanilang bahay dahil sa patuloy na pagbuti ng lagay ng panahon. Sinimulan na rin ng DPWH ang clearing operation sa mga natumbang puno at poste ng kuryente. Umabot sa 17 bayan ang nawala ng supply na inaasama ibalik nito mamayang gabi. Sa ngayon ay wala pa naman naitatalang casualty ang mga otoridad sa lalawigan ng Batangas matapos ang bagyo. Samantala, Angela, Atty. Reg, ay mahigit 1,000 mga pasahero pa rin ang stranded dito sa Batangas Port at mahigit 100 pa rin rolling cargos ang stranded at inaasahan nila na maibalik ito ang biyahe ng mga cargos ngayong gabi. Atty. Reg?
Maraming salamat Vincent Octavio, nagulat ng live mula sa Batangas Port. Pinayagan na ng Manila International Airport Authority o MIAA na makabiyahe ang 87 eroplano kasunod ng pagbuti ng lagay ng panahon. Mula sa NAIA Terminal 3, itong balita ni Joan Nano live. Joan, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. Dahil nga sa unti-unting pagbuti ng lagay ng panahon, simula pa nga alas 4 kanina ng hapon ay pinayagan na ngang makabiyahe ng Manila International Airport Authority ang nasa 87 flight schedule. Matapos nga na makansela ang higit sa 400 mga biyahe ng eroplano kanina dahil nga sa bagyong Nina. Sa Manila International Airport Authority at Civil Aviation Authority of the Philippines, bukas pa inaasahang babalik sa normalang operasyon dito sa NAIA. At kaalinsabay nga nito, Attorney Reg, ang pagre-resume din ng iba pang mga flights na nakansela ngayong araw dahil nga sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang MIAA at CAAP sa mga airline companies para nga sa bagong schedule ng mga biyahe upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga eroplano sa runway. Layon rin ito na maisaayos ang air traffic upang maiwasan ang diversion ng mga flight at tiyaking makaalis sa tamang oras ang mga pasahero. Narito ang naging pahayag ni Ginoong Edmond Real, ang General Manager ng MIAA. It is at the airport. We have to make it really a good schedule. Is the facilities at the airport. We want to make sure that when the flight arrives, there are parking slots available. The conveyor are still available. Kasi pagka hindi natin ginawa ho yun, people will definitely complain. Likewise, the reason why we want to have a better schedule is to avoid diversions of flights. Ang ibig sabihin ho ron, pag marami at congested ang airwaves natin, flights may consider diverting to other destination, so the inconvenience of the passengers will be a lot more. Samantala, Attorney Reg, pansamantala ring sususpindihin ng MIAA yung regular schedule ng maintenance ng mga runway. Ito ay ginagawa tuwing 1:30 hanggang 3:30 ng madaling araw at sisimulan nga yan mamaya. Ito ay upang bigyang daan yung pagbiyahe ng mga na-rescheduled na flight ng mga pasahero. Kanina nga umaga ay pansamantalang inalis muna ang lahat ng mga eroplano sa runway ng NAIA terminals at inilipat nga doon sa mga airport na hindi naapektuhan ng bagyo para maiwasan nga yung posibleng pagbabanggaan ng mga eroplano dahil nga sa lakas na hangin na dala ng bagyo. Attorney Reg, sa mga oras nga na ito ay nagsisimula ng magsidatingan dito sa NAIA Terminal 3 yung mga pasahero na sasakay doon sa mga flight schedule na pinayagan na nga makabiyahe. At kasabay nga niyan ay bukas inaasahan na nga rin yung iba pang mga schedule na mga nag-resume na flights at kaya nga tiniyak naman ng MIAA na ginagawa nila ang lahat ng koordinasyon para naman matiyak dun sa mga pasahero na wala na silang anumang mararanasang aberya sa kanilang mga pagbiyahe. Attorney Reg. Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3. Nais namang paimbestigahan ng ilang mambabatas ang umunoy hindi pagsunod ng telecommunications company sa mga probisyon ng Free Mobile Disasters Alerts o ACT o ang batas na nag-uubliga sa mga telco na magpadala ng alert messages sa kanilang subscribers ukol sa bagyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagsumite ng resolusyon sa mababang kapulungan ng Kongreso si Bayan Muna Representative Carlos Zarate upang imbestigahan ng telecommunication companies kung sila ay tumutupad sa kanilang mandato sa ilalim ng Republic Act No. 10639 o ang Free Mobile Disasters Alerts Act. Ayon kay Congressman Zarate, nararapat na ipatupad ng Telcos at National Disaster Risk Reduction and Management Office ang naturang batas para sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na ng mga maaapektuhan ng paparating na bagyo. Nag-ugat ang panukala sa reklamo ng ilang subscriber na umano'y hindi nakatanggap ng text alerts nang manalasa ang Super Typhoon Lawi noong Oktubre. Sa ilalim ng The Free Mobile Disaster Alerts Act, obligado ang mga telco na magpadala ng text alerts o impormasyon kaugnay ng paparating na bagyo o anumang kalamidad sa kanilang mga subscriber. Nais naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na talakayin ang usaping ito sa deliberasyon sa renewal ng franchise ng ilang telco. Ito ay dahil mismong siya na nasa Bicol ngayon ay hindi nakatanggap ng text alert sa paparating na bagyong Nina. Smart, we already approved them
third and final reading sa House. But yung Globe pending pa rin yung kanilang franchise. So isama na rin natin sa pag-imbestiga during the deliberations on the applications of their franchise. Ang kumpanya na mapatutunayang lumabag sa batas ay maaaring magmulta ng hanggang 10 milyong piso o masuspinde o mapawalang bisa ang kanilang prangkisa o permits. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Bago pa man ang mga selebrasyon sa pagpapalit ng taon, 48 na agad ang nabiktima ng paputok batay sa ulat ng Department of Health. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Umabot na sa 48 ang bilang ng firecracker-related injuries batay sa pinakahuling tala ng Department of Health. 42 sa mga ito ay mga lalaking may edad 40 hanggang 62 taong gulang habang menor de edad ang iba pa. 13 ang nagtamo ng eye injuries dahil sa paputok. Isa ang nakalunok ng pulbura. 11 naman sa mga biktima ay mga bystander o nanonood lang ng tamaan ng paputok. 25 sa mga naputukan ay mula sa Metro Manila at pangunahing ginamit ng mga biktima ang ipinagbabawal na pikulo. Ngunit ayon sa DOH, mas mababa pa ang bilang ng mga naputukan ngayon kumpara sa kaparehong petsa noong 2015 na umabot sa 78. Bukas naman ang 70 DOH-accredited hospitals upang tumanggap ng firecracker-related injuries ngayong holiday season. Ang kampanya natin ay iwas paputok, fireworks display ang patok. Pinaghahanda pa rin natin ang mga ospital during this season kasi historically talaga mas maraming injuries during this time of the year. Muli ring nagpaalala ang DOH sa publiko sa panganib na dulot ng paggamit ng mga paputok sa kalusugan ng tao. If you're going to use firecrackers, the risk is about getting injuries, which can be maiming, you lose your fingers, or even it can cause death. Maaari din itong magdulot ng respiratory problems kapag nalanghap ng isang tao ang usok mula sa mga paputok. If you're using pyrotechnics, ang danger naman nun ay sa pollution it creates. May inhale kayo mga fine particles, okay? Smaller than the diameter ng hair. So it goes straight into your lungs. Then it will cause respiratory ailments. Payo rin ng mga eksperto sa publiko na manood na lamang ng fireworks display sa kani-kanilang mga lugar sa halip na magpaputok upang makaiwas sa disgrasya. Sana wala ng firecracker injuries, no? Kasi common yan sa kamay eh. Sa kamay nakikita yung mga injury sa mukha, no? Sa mata. So hangga't maaari iwasan na natin magpaputok. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Bago matapos ang 2016, muling magpapatupad ang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Bukas, sa abiso ng oil company simula mamayang hating gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Martes ay tataas ng 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina ng Flying V at Shell. 25 centavos sa kanilang diesel habang wala namang paggalaw sa halaga ng kerosene. Bukas ay inaasahang susunod na rin sa oil price hike ang iba pang kumpanya ng langis. Hindi pa maipatutupad sa unang bahagi ng 2017 ang hiling na rate hike ng water concessionaires na Maynilad at Manila Water. Ito ay dahil hindi pa nakakapag-convene ang board ng Metropolitan Water Works and Sewerage System upang aprubahan ang kanilang petisyon. Una nang hiniling ng Maynilad na taasan ng 70 centavos ang kanilang singil kada cubic meter habang 37 centavos naman ang sa Manila Water dahil umano sa epekto ng inflation at foreign currency rates. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung kailan maipatutupad ang dagdag singil sa tubig. At karing kay katamong balitang promdi. Lalo de pang hinigpitan ng otoridad ng seguridad ng malapit at Orotot Festival ng Davao City king darat nga December 31. Ining report ng Eileen Taclob.
Magtinabangay ang Davao City Police Office ug ang Task Force Davao sa pagpatuman og igong seguridad sa dakbayan subay sa paghahimuong Torotot Festival karong petsa 31 sa Disyembre. Sumala pa sa mga otoridad, mas hugtan pa nila ang ipatuman nga seguridad human ang nahitabong pagpamomba sa Midsayap, North Cotabato niadtong Disyembre 24. Gilauman nga libo-libo ang mosalmot sa maong selebrasyon apan walay kasiguraduhan kung mutambong ang presidente. Meron tayong area security, meron tayong route security para sa ating mga VIPs na mag-attend dito. And then, meron po tayong mga naka-ready na mga K9s at sa mga EODs para just to see to it na secure yung area. Luyo sa mga ipatumang mga checkpoints, nakabantay usabang SWAT teams, 911 emergency ug maski ng civil disturbance management kung adunay magpatigayon og protesta. Andam usabang Sea and Air Forces sa Armed Forces of the Philippines. Meron din tayong augmentation from other police stations including dito sa headquarters para ma-make sure po na magiging successful yung Torotot Festival. Security kasi is everybody's concern. We will not be successful kung wala pong cooperation from the public. Ilado na ang Torotot Festival sa Davao City, maong giauhag sa mga otoridad ang publiko nga mutabang nga mamantenar ang kahapsay sa maong selebrasyon. Aileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. Meto nga opisyal ning Las Piñas Police kebat na kanong aksidenteng abaril ning Kayang Pakyabayan king Calamba, Laguna. Ining balita ng Sherwin Kulubong. Isang Las Piñas police official ang nasawi matapos umanong mabaril ang live-in partner nito sa kanilang bahay sa Asia 2, Barangay Canlubang sa Calamba, Laguna kahapon. Kwento ng kinakasama ng pulis na si Janalyn Cabahug, nag-aagawan sila ng baril ang aksidente niyang makalabit ang gatilyo ng baril. Nagtamo ng tama ng baril sa kanang balikat si Janalyn habang sa dibdib naman tinamaan ng pulis. Naisugod pa ito sa ospital ngunit idineklara ng dead on arrival. Nilagay ko yung baril dito tapos dumapa ako. Dito rin siya sa likod ko. Yun, pumutok yung baril dito. Tumigaw siya sa akin, sabi niya sa akin, "Love, may tama ako sa dibdib." Ayon sa Calamba Police, nakakatanggap sila ng ulat sa umano'y madalas na pag-aaway ng dalawa at ang umano'y laging pagdadala ng baril ng babae. May mga instances pa na itong si babae ay tinututukan yung mga pumapasyal doon. Pag ito ay langusap sa alak, paglasing na ito. Posibleng maharap sa kaso ang kinakasama ng biktima na ngayon ay nakakulong na sa Calamba Police Station. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Metong yung mesugatan king pangabangga na ning metong avan king makaparadang truck king Barangay Maliwalo, Tarlac City ng Dingganing Aldo. Ining balita ng Grace Doctolero. Sugatan ng isang lalaki matapos sumalpok ang minamaneho nitong L300 van sa isang nakaparadang truck sa kahaba ng Barangay Maliwalo, Tarlac pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Naipit sa loob ng van ang driver na si Meng Wei Choi, 44 anyos dahil sa lakas ng pagkakabangga sa truck. Kinakailangan pa ng Tarlac Bureau of Fire Protection na gumamit ng extrication device upang maialis ang biktima mula sa pagkakaipit. Papauwi na sana si Choi galing sa isang kasiyahan nang mangyari ang insidente. Pagiwang-giwang na lang siya dito, tapos yung isang kasama ko dito nagtatraffic, sinagasaan pa niya yung mga early warnings naman, di ba? Tapos pagkatapos sumalpok siya sa amin. Allegedly, sabi nung driver ng truck, huminto siya. Pamove na sila, ayun, may biglang bumangga doon sa likuran nila. Yun po yung i-verify natin sa ospital kung nakainom talaga siya. Agad namang naisugod ang biktima sa Ramos General Hospital sa Tarlac. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Tarlac City. At yan yung kekatamong balita, iba't yung niyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabeng. at 70 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen.
At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang inihinalang shabu laboratory sa lungsod ng San Juan. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sa bisa ng search warrant ay nagsagawa ng raid ang National Bureau of Investigation Task Force Against Illegal Drugs sa isang apartment sa 190B Wilson Street, San Juan City. Tumambad sa kanila ang mga container, drum, mga makina, components at ingredients sa paggawa ng shabu. Ayon sa NBI, bahagi pa rin ito ng kampanya na buwagin ang mga makinarya ng paggawa ng iligal na droga sa bansa. Based on the evidence that we have confiscated and seized the drugs, I think it's all over the Philippines. Iniimbestigahan ng NBI kung may koneksyon ang may-ari nito sa nagdaang operasyon ng NBI sa Little Baguio, San Juan, kung saan nakasabat rin sila ng aabot sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng shabu. I think what they're doing is they manufacture drugs in a particular area and then they dismantle it. Tapos pinaghiwalay-hiwalay nila yung mga makinarya so that hindi siya matitrace. Ayon sa NBI, sasailalim pa sa eksaminasyon at pag-iimbentaryo ng kanilang chemists ang mga nakuhang drug component bago malaman ang halaga nito. Inaalam pa ng NBI kung kanino nakakontrata ang nasabing laboratorio. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, San Juan City. For the news abroad, some bridges were impassable and crews worked to restore electricity to 21,000 homes without power after a major magnitude 7.6 quake strikes Chile. Efren Castillo reports. Un gran terremoto de magnitud de 7.6 ha sacudido en el sur de Chile el domingo, incitando para evacuar las zonas costeras, pero no se han reportado fatalidades o daños mayores. La Oficina Nacional de Emergencia de Chile levantó el orden de evacuación y un tsunami observarlo 3 horas después del sismo, diciendo a cerca de 5,000 personas que han evacuado pueden volver a sus hogares. El último reporte del CHOA indica que se cancela el estado de precaución para todo el país, por lo que tanto las personas pueden volver a sus hogares de manera tranquila y ordenada. Los oficiales han emitido una advertencia de tsunami emitida antes para las áreas dentro de 1,000 kilómetros del epicentro del temblor, 225 kilómetros sudoeste del Puerto Montt, pero la advertencia fue rebajada a una vigilancia de tsunami. 8 de los pequeños puertos en la zona estuvieron cerrados, la Marina de Chile dijo. El temblor fue sentido en el otro lado de las montañas de Andes en Argentina, pero los daños estructurales en las zonas cercanas al epicentro fueron limitadas, a los testigos dijeron. Algunos caminos y al menos un puente se han dañado en Quellón, situado en la isla de Chiloé, un destino turístico en la región Los Lagos de Chile. La profundidad del terremoto estaba encima de 34.6, dijo la encuesta geológica de los Estados Unidos. La empresa petrolera del estado de Chile, ENAP, dijo que su biorefinería en el sur de Chile estaba operando normalmente. El aeropuerto de Puerto Montt estaba funcionando normalmente, dicho un vendedor. Chile tiene una larga historia de muchos terremotos, incluyendo un grupo de magnitud de 8.8 en 2010 de la costa sur central, que también provocado un tsunami que devastado ciudades costeras. Efren Castillo, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. Meanwhile, in the U.S., a winter storm engulfed several northern U.S. states on Sunday, causing ice storms and heavy snow that wreaked havoc
on holiday travel. The National Weather Service has issued blizzard warnings for much of North and South Dakota snow. As much as 18 inches was expected to fall in parts of North Dakota through Monday. Minnesota and Wisconsin were expected to see freezing rain, while winter storm warnings were in place in Montana, Idaho, Utah, Wyoming, and Colorado. The National Weather Service also warned the winter weather would make ground travel treacherous. And in Indonesia, police has revealed that the 4 militants targeted during a raid in West Java were supporters of Islamic State. 2 men were arrested in Sibinong and led police to a house at a Jatilhur Dam where the 2 other men were found on Sunday. It was the latest in a series of raids aimed at preventing planned attacks in the Muslim-majority nation. Police seized some weapons and a letter which said the group had planned to attack a police post in Pura, Carta City on December 31. Police are still investigating whether the militants had been trying to make bombs after finding weighing scales that could have been used to measure materials for explosives. Ini menamakan Jamaah Ansarud Daulah tentang hubungan langsung dengan Bahru Naim masih diperdalam, namun afiliasinya ke ISIS sudah jelas. Makakasama na sa Grand Finals ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6 ang awiting Sumasamba Sa'yo matapos manalo bilang Song of the Month kagabi. Ito ang balita ni Ajes Carion. Sumasamba Sa'yo! Aminado ang Kapampangan si Joyner Dizon na hindi pa agad nag-sing-in sa kanya ang kanyang pagkapanalo sa ikalawang monthly finals ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6. Ito ay dahil mas umikot sa kanyang isip ang mga bagong natutunan sa mga komentaryo ng mga huradong sina Dingdong Avansado, Jackie Lu Blanco at Junji Marcelo. Grateful ako. Very constructive feedback. Pakiramdam ko, ang dami kong natutunan po sa songwriting. Salamat sa mga hurado. Ipinagtapat naman ng interpreter na si Dan Villano na mas nagustuhan niya ang ginawang pag-ayos ni Joyner. Actually at first medyo hindi ganun bilis na nag-recall sa akin, pero after nakanta ko siya ng live nung rehearsals pa lang, doon na nagbi-build up yung emotions na while kinakanta ko siya, nafe-feel ko yung song. At the same time, lalo pa nung binago pa uli yung lyrics ng content, nag-tweak ng content, mas na-feel ko siya. Tinalo ng obra ni Joyner ang mga awiting Aasa sa Awa Mo Ama ni Roland Delfin sa rendisyon ni Rodante Boton at Kanlungan Ko ni Richard Samulde sa interpretasyon naman ni Alisa Bonaobra. Ajes Carion para sa A Song of Praise Music Festival. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.